grabe. Pa nga. Napakadami nilang pusa. So guys, nandito tayo ngayon sa Alriga. So mag-house tour na naman tayo. Pupuntahan natin yung dati nating kabahay at off nila ngayon. Puntahan natin, tingnan natin kung ano ba yung bahay nila. At sila is may maalagang mga pusa. So syempre, ikaw naka-partition ka. Imagine, pagkapos ang dami mong pusa. Mamaya nag-aayos pa daw. Nahiya kasi mga biglaan talaga to. Hindi scripted yung mga ginagawa natin. Okay guys, pakita tayo ngayon dito sa loob ng bahay kung saan i-house tour na naman natin yung kaibigan natin. So let's go! Let's go! First floor. Off nila today. So kakagising lang nila. It's 2:44. Nagising lang sila kasi tinawagan ko sila. Let's go. Dati magkakasama kami sa bahay. Ay! Eto na si Nerwin! Nag-elevator pa talaga. Meron namang hagdanan eh. Hagdanan kasi first floor lang sila guys. So ngayon, wait lang, bago tayo pumasok sa bahay nyo. Yes! Naligo pa si Balo Nerwin. ka talaga sabi mo kasi pumapasok siya. Mukha akong aswang sa sa vlog mo. So papasokin natin. Pero bago ang lahat, magkano binabayaran nyo? Last month, 1.6, buong 1.6 nung paglipat namin dito. Pero sinabihan na kami, nung nagbayad kami ngayon, tataasan daw kami ng 100. Oh my God, so magiging 1.7. So nagmahal na talaga guys ang mga bahay. Actually, pati yung mga plot kasi, no? Pero hindi kami pumayag kasi nga, hindi siya parang hindi siya sulit. Kasi nga, Hindi siya worth it talaga. Oo. Kasi nga yung mga gamit-gamit dyan, medyo, Magulo. alam mo na, to the left, to the right. Hindi, saka ganyan yung nangyayari guys. It's either pag hindi ka nag-agree doon sa may-ari, lilipat kayo. So lilipat kayo next month? Hindi pa namin alam kasi sabi ni Magda, may available daw na villa doon. Oo, doon sa Satwa. Okay siya, actually. Tapos sabi ni Magda, kami daw tatlo. Mag-share. Doon, mag-share kami doon. Okay, sige. Kaya titignan namin mamaya. Gusto puntahan natin. Mamaya daw. So, off nila ngayon. So, titingnan din natin kung ano yung ginagawa nila pag off nila. So, let's go. Pasok tayo. Kaya, sige, papasok tayo. Sige, G. Ay, naku, taga-dyan ka pa talaga. Ay, putik. May susi ba tayo? Paano yan? Oh my God. Taga dito siya pero nalakad siya. Sorry na lang. Pakidelete yun. Charing. So, nalakad tayo. Sinarado. Wala kang dala susi. Wala daw susing hype eh. Wala akong dala susi kasi kakabigay lang ng susi kasi nga ginawa to. Ilang months na ba kayo nakatira dyan? Kailan ba kami lumipat? April, May. June yata. So, i-answer natin pero nakalock yung pinto kasi galing siya sa loob at wala siyang dala susi. At nagulat ako talaga pumunta talaga kayo. Kasi nga, eto, mukha akong aswang. Sa nag-work sila sa Global Village. Yes. Oo. So, anong oras ang pasok nyo? Normal. Ang pasok namin 4 to 1. 4 to 1 a.m. Pero nakauwi sila ng 2 a.m. Yes, brother. How are you? 2 a.m. na kami nakakauwi kaya mukhang multo na kami. Yeah. So dahil nagpa-vlog kami, pagkatapos may nakikichismis, come here brother, come here. YouTube channel? Yeah. I'll show you. I will refer my friend. Yes. For my friend. Okay, dahil dyan, walang nagbubukas namin dito sa loob. May tao ba? May tao ka. Wait lang, tawagan siya. Kasi dito wala kaming group. Wala kang group. Wala kaming group sa WhatsApp. Kasi pag may group, nag-aaway-away. Oo. Lahat kami dito, ilan ba to? 10 kami partition. And then, 10 kami partition, tapos lahat kami, wala kami. where are you from? India. India. Yes. Okay, and how old are you? Good. How old are you? Age. 21. 21. Mashallah, you're very young. Here, Kuya Will in Dubai. Yeah, thank you so much. Bye-bye. Asa na ba yun? Naku, wala ang tao. May tao dyan, buksan ha. Sino kumakain? May kumakain sa kasino. May kumakain dito. Pag ang tawag dito, pag nalock ka, hindi ka nalang pagbubuksan. Hanggang sa mamuti yung mata mo dito. May nakasulat kasi dito, don't open the door. Yung house tour natin, mapupur natin. Hello, Joe. Dalawang susi? Oo, andito. Sige. Kasi nalakan kami. Si Nero, nandito kami sa pintuan. Nakalak siya? Oo, nasa ka na ba?
Dito pa, supermarket. Sige, hintayin ka namin. Hindi ka nakapasok? Hindi kami nga, makapasok. bilisan mo. Kat, pagkailan na pusa binibili mo ah. Naghihinala na to Sige. Sige, bye. So guys, ayan, maghihintay muna tayo ng ilang minuto. Oo. A few minutes later. Sige, wait lang. Yeah, that is new, bro. Siya may-ari? Yeah. This one is new, right? Hindi kapit bahay. This is broken. It's broken. So no use. That's why it's not working. Okay. So guys, sira pala yung nila doorknob kaya hindi pumapasok. And yeah, papasok na tayo. Okay, let's go! Sorry, we're just gonna vlog the house of Nerwin. So dito, papasok mo, may halaman sila. Sa inyo to? Hindi sa amin yan. Dito sa kanya. Kasi may kasama kami buntis. Ito. Ito yung sinasabi ni Nerwin kanina na nakalagay dito. Don't forget to smile. Yes! Nasa likod ng pinto. And then, please do not open the door. Anyone knock and keep always close the door. Yeah, tapos meron kami shurak dyan. Ito yung mga shurak nyo. Wow, look at the shurak. Ay, come here. Look at the cockroach. Hindi ka man lang. Normal yun kasi ganyan naman talaga. Jowa niya yun? Hindi mo alam. Nag-chases lang. Hindi ko alam. Ay, malinis yung naman maganda rin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dito. Tapos 5 doon. 2 CR. So, 10 ang partition na meron dito. Okay. Tapos ang pinakamataas dito is 2,000 sa kanila. 2,000 sa kanila. Brother, is that okay if we're going to vlog here? No. Sorry. Bawal daw. So, dito tayo. Ayan na, okay. So, ano yan? Diyan kayo. So, ito yung CR nila. Lagi dito, ang pinakamaganda dito is, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. Ano to? Bakit may ganito? For good times and bad times. Keep shining. Kasi, di ba may ganda ganon? I'll be on your side forevermore. That's what friends, that's what flat 106 are for. O di ba kakaiba talaga to? A friendly note. Guys, you can use the water in the 2 gray buckets as long as possible. Please change it again with clean water so that the water cools down immediately and can be used by the next batter. Thank you. Kasi nga kadalasan mainit talaga yung tubig. Ang haba ng notes, di ba? Ay, ganyan. May kanta pa pala dito. 106 lang pala gusto sabihin. Dito sa mga nakatira dito, gusto nila yung mahabang notes. Charing! So, at also, titignan mo, ito yung toilet nila. Madumi? Hindi, okay lang yan. Tingnan mo yung toilet nila. Wow! Di ba? Ayan yung timba. Yung pwedeng gamitin yan, pero wag ano yun. Pas, ito yung kanilang kusina. Papakita din natin yung kusina bago ang kwarto nila. So, let's go. Oo, syempre, di ba? Medyo madumi. Grabe. Hindi. Ay! Bakit nakabukas? Oo, di ba? Binuksan. Sino nagbukas? Hindi ko alam. Siguro may nagluto. May nagluluto. Nakalimutan. Ako po. Ako Baka... masunog dito, di ba? Sabog kami dito lahat. Kaya nga patayin mo muna. Yun diba? Oh. Okay, so ito yung kanilang kusina. Actually, okay siya maluwang. Pas, meron dito. Bukas to. Ano yan? Balcony. Kaso ganyan. Tignan mo. Ito yung balcony nila. So dito ang sampayan. Yan ang sampayan namin. May mga yosi pa. Delikado ito yung pag may yosi ha. Pag baka mamaya, masunugan. Nag-brush ako gabi. Yes. Naglilinis ka pala dito. Ilang ka pala kayong tao dito? Kasi 10 yung ano nyo, 10 yung partition. 1, 2, 17. So guys, 17 sila dito pero isa lang yung ref. Isa lang yung rep, tapos 3 pintuan yung ibang lahi, mga Myanmar. Myanmar. Pero May pwede kayo kasama magluto dito ng tuyo. Oo, pwede. Okay. So 17 sila pagkatapos ganito ang itsura ng 17 ang tao at 17 ang naglalagay dito ng mga goods. 17, o di ba? Sobrang dami, di ba? Sobrang dami. Kaso, ang kadalasan kasi dito talagang siksikan, yung freezer, kasi gusto nila mag-stock ng mga, syempre, mga goods na talagang luluto nila in the future, pero hindi nagkakasya, Kaya nga. no? So, Kawawa naman yung gas ko. Uy, at hindi na masara. Hindi na masarang halip eh. Hindi ba? Ay! May lumalabas. Kaya nga, tignan mo, Yung mga ipis. Ayan, ayan. Normal lang yan. Buti na lang si Nerwin. Talagang siya, naglilinis siya dito. Kasi yan yung mga namin, mga Gamit niya. lagayan ng Yan.
Medyo madumi lang to kasi pinapapalit ko na yan. Sabi ko, bago nyo kami taasan, palitan nyo lahat yan. Wow. Palitan nyo lahat yan, tsaka palitan yung Ano ba lahi microwave. may-ari? Bangladesh. Pero maganda, Bangladesh. puro Pilipino. Pag Pilipino talaga, nakatulad ni Nerwin yung magre-rent, tapos inaalagaan niya yung flat, talagang malinis, di ba? Pas dito, nilalagay nila yung mga box nila na for example, uwi ng Pilipinas or whatsoever, nag-iipon, so dito ilalagay. Kaso minsan nagiging ano siya. Pero hindi sa amin to. Walang common area. Ang common area. Walang kusina. common area, ganyan lang siya. So pag nagluto ka, kakain ka sa loob. Kakain, naglagay kami ng mesa dito, di ba? Sa amin yung... So kumakain kayo doon sa loob. Hindi kayo kumakain. Kayo lang kumakain doon. Walang kumakain sa... Kasi sila kumakain sila sa loob. Sa loob pagluto sa loob. Okay, so ngayon pupuntahan natin yung pinaka-kwarto nila. Tapos ito yung isang CR dyan. Grabe, ganyan talaga. Tapos ito, 1, 2, 3, tatlo 4, dito. 5, 6. Anim pala dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim. So hindi... 11 kami. 11 pala yung partition, hindi 10. Kilala mo naman lahat ng mga tao dito. May bagong lipat dito. Kilala naman. Nagre-reunion naman kayo. Hindi, ang maganda kasi dito, hindi kami nagkakakita-kita. Maganda ba yun o malungkot? Minsan lang kami nagkakakita-kita pag magluluto, gano'n. Pero pag, kasi gabi na kami dumarating, iba kasi pang umaga. Pero ka-close mo naman yung mga tao dito. Oo naman, kausap naman. Kausap naman. Okay, so sige. Eto na, binabayaran nila na 1,600 at tataasan sila na 100, so maging 1,700. Oh. Kung kukumpitin mo yan sa Pilipinas, monthly na babayaran mo is, 1,600 times 15 na lang sabihin natin. So 24,000 monthly ang binabayaran nila. Kasama na doon ang tubig, electricity, Wi-Fi, and Wi-Fi, tsaka gasolina. ay, may gasolina. sige, tingnan natin. Eto ang kanilang tinitingnan. Pagas niya na kayo buti na kapag walis-walis. Ay! Ayan na, pagpasok mo, ang daming pusa. Oh my God, pusa. Ay! Tatanggalin ko yung shoes ko. Ito yung bagong anak. Hindi ko natanggal yung shoes ko. Sige. Ito, wow, tingnan mo Ay, hello! Hello! Ayan. Ang cute niya. Grabe, ilan ang pusa mo dito? So, So, ganito talaga guys, ang normal. Ay, malaki ako. So, dahil malaki ako, so, saktong-sakto lang sa akin. Ayan, tanggalin ko yung saktong-sakto lang sa akin. Grabe, no? Sakto Okay, lang. dahil sila meron maliit, okay sa kanila. Pero parang sa Delta dati, mas mataas pa to. Mas mataas to kasi pinagawa natin yung kasi ito. Sakto ka So, lang. grabe. Medyo... So, yan. Pero malinis siya, maayos ha. Oo. Ilan ang pusa nyo dito? Ang pusa namin ngayon is 4, tapos meron pang 5 sa taas. 5 pa sa taas. Kasi nanganak si Elsa. Ay, may 5 pa. So, 8 siya ngayon. Oo, Oh my 8. God. Ang Bali, dami. total 8. Masisira yung salamin ko. Ilalagay ko na lang dito. So, bubuksan natin yung cabinet nila. Wow! Dito pala Gagi nakalagay mo to. yung mga gamit nila. Yan, mga gamit namin. Ganyan lang. Kasi, binawasan namin, nung paglipat namin sa kabila, binawasan namin lahat ng mga gamit namin. Yung iba tinapon namin. Ganyan. Ayan, may TV sila. So, dito pag may TV ka, wala naman extra bayan. Wala naman extra bayad. Wala naman. So, paano kayo manonood dito? Nakaupo Dito, kayo dyan. kukuha kami ng unan, tapos dyan, maglalatag lang. Yun, dumanonood na kami ng TV. Yeah. So, tingnan natin yung taas nila. Yeah. So, akit tayo. Sige, tingnan natin. Kaya ba tayong akitin? Akitin mo nga. Pasensya na kayo sobrang Ay, eto. Sige, ikaw na umakit. Tingnan mo. Hindi, okay lang. Dito lang naman sa ano. So, eto yung taas nila, guys. Nandun yung mga pusa dun sa may ano. May mga pusa pa. Hello, sino to? Ang cute. Ang daming pusa. Sige, ayan. May kulungan daw dyan. Yeah, nandyan sila. So, guys, imagine. Di ba? Ang dami. 5 sila. 5 yung pusa nila. Tapos, tinan mo dito. Iharap mo dito. Ayan. So, kung makikita mo dito yung sampayan Ay, kawawa nila. naman. Ay, ano? Tapos, ito pala yung mga brief nila. Kasi dito nila nilalagay. Kasi nga, ayan, so dyan yung aircon. Oo, ito yung aircon. So, natutuyo agad. Saka yung mga grabe. Panga! Napakadami nilang pusa. Tapos dito sila tumatay. Ay, ito yung cat litter nila, bongga. Mabaka ba? Kaya mo ba? So, hindi kayo nagbibisita. First time nyo lang bisita. Oo. So, ito yung cat litter nila talagang nandito sa, ano tawag dito? Yeah, dito Sa cabinet. Tinanggal ko Ayan. ng gamit dyan. Ayan, dyan sila nagpupupo. Di- Ayan.
So, grabe. Medyo... Tapos, Kaya hindi na kami umalis kasi nga, walang bintana. Oh. kaya hindi na kami umalis kasi ilang beses na kami nag-notice dito pero kinakancel namin. Bakit? Kasi tinitignan namin yung mga iba, sobrang dami ng partition, 15, gano'n. Oo. 20 partition. Tapos yung crowded nga. Tapos mas madumi pa. Oo. Yung iba, May mas madumi pa. Oo, mas malinis pa nga to actually. Kaya sabi ko, ay wag na muna, yun. Kaya ngayon, medyo comfortable na kami dito. Oo, sa katinong pusa na. Ay, nakakatakot. Mukhang mag-ano siya. Kaya yun. At wala na pala silang pagkain, no? Bumili na si Ana. So yun guys, ito yung isa sa mga partition, 'di ba? Iba-ibang bahay talaga dito sa United Arab Emirates, iba-iba itsura. Nakita natin dito sa Satwa, nakita natin dito sa Riga. Pagkatapos dito sa Riga, ayan, buti allowed yung mga pusa. Oo, sinabi ko sa kanya allowed kasi sa mga iba kaya naghahanap kami talaga ng bahay. Minsan nga naghanap kami dun sa may bandang area ng Alnada. Kaso, malaki nga yung ayaw nila ng pusa. Oh, pero tinan mo guys, tinan nyo. Madalang yung nagpupusa dito na naka-partition ka lang. Kaya nga. Buti hindi mo inisip mag-alaga ng aso habang Hindi na. naka-partition. Ano to, pet shop? Ano yung balak nyo pag off nyo ginagawa nyo? Ngayon magpapagupit kami kasi ang haba-haba na ng gupit na. Ay, gupit. Buhok namin. Magpapagupit kami. Tapos, ang plan namin, mamaya, kasi may nagyayang birthday doon. Mga So, magpa-birthday 9. kayo. Mga 9, 8 yata. Tapos bukas, na agad, Bukas pasok pasok na ulit. Grabe, ganyan lang talaga ng trabaho, bahay, kaya hindi sila masyado nagkikita-kita dito sa bahay, no? Okay. At saka, ano naman, 6 months lang naman yun. 6 months, okay. Kasi sa Global Village sila, kaya sa 6 months lang sila nag-work Oo, doon. 6 months. Okay! So, sige So, guys. sana nagustuhan nyo tong bahay na to. Charing. So, Kung gusto sa- nyo, imay-imay nyo na. Kasi, aalis na sila dito. So, sure na, tingin nyo makakancel ulit yung pag-transfer. Hindi pa naman kami nag-notice eh. Ah, Pero titignan pa lang namin yung yung kalamagda. ang pwede mag-notice hanggang 15. Ang insi ako. Oo. Tapos titignan namin yung sa Satwa. Sabi kasi ni Magda, yung villa daw, aalis na daw sila. Oh, doon. actually, mas okay dun. Nakita ko rin naman. So, sige. Yun lang, guys. So, thank you so much for watching. At nakita na naman natin yung isa sa mga bahay dito talaga sa UAE na partition kung tawagin to. Pero, pag nilagyan ng ganito, loft type to. It's either mas okay talaga to pag magjowa kayo. Kasi pareho kayo nasa taas. Or else, yung iba hindi magjowa. Yung isa sa taas, yung isa dito sa baba. Pero, ayan, kaya may space pa sila dito. Pero kakaiba talaga to kasi may mga pusa sila. Okay, so thank you so much, Darwin, sa magpapatuloy. Sige, Sige, bye-bye. Bye. Si Bella. Si Bella. Nagawa ko NOC. So, pinigay ko transfer of ownership. Ganito ko lang sila pinapakain everyday. Ganyan ang buhay ko. So, pinapakain ko lang naman sila is umaga, tsaka gabi. Bakit tumagot ko? Dalawang beses lang, hindi araw-araw. Oh, di ba? Ang dami, di ba? So, sa mga naghahanap ng pusa dyan, bili na kayo dito. Charing, hindi ko pinamimili. Pinamimigay. Pinamimigay lang. Dami. Yeah. Turkish Angora yan. Tapos anak-anak na yan, di ba? Tapos ito, anak nito. Tatay, anak nila. So welcome back to Kuya Walks Vlog. So for today's video, so yung hinaster natin nakaraan is dinala natin dito sa bahay natin para syempre interview naman natin kung paano yung pamumuhay niya na 9 years sa ibang bansa na nag-Saudi at ngayon is nandito sa United Arab Emirates at isang inspirasyon para sa mga gusto mag-OFW dito sa UAE or kung saan man sa mundo na hindi lahat na nag-OFW is madali. Minsan, may mga pinagdadaanan rin talaga tayo sa hamon ng buhay. So ngayon, let's all welcome Mr. Nerwin Hipolito. Yes. Yeah. Hi. Yeah. So Mr. Nerwin, kamusta? Okay naman. Magpakilala ka nga sa ating mga manonood. Hi, ako nga pala si Nerwin J. Hipolito and I'm from Pampanga. Yeah, so marami talaga mga kapampangan dito Oo, sa marami. sa UAE. Dito sa Dubai, marami. Oo, sa Dubai marami talaga. Okay, so napanood ng mga kababayan natin yung house tour mo na meron ka mga pusa. Sa partition. Oo, sa partition. naka-partition Oo, kami. totoo. Kasi guys, kung di nyo alam, sabi ko nga kanina sa intro ko, si Nerwin is nanggaling sa Saudi Arabia. Paano ka muna nakapunta ng Saudi Arabia? Nakapag-abroad ako. Nakapunta ako ng Saudi noong 2017. Ano So, nangyari?
2017, kakagraduate ko lang noon. Kakagraduate, wala ka experience sa Pilipinas? Wala akong experience sa Okay. Pilipinas. So talagang naglakas loob ka. Ano naging trabaho Naglakas mo loob sa Saudi? ako. Pagka-graduate ko ng 2017, tapos nag-apply ako as pharmacist assistant. Oh, ano ba tinapos mo? Ang tinapos ko, HRM. HRM, bakit parang medyo malayo, di ba? Kaya- Bakit, paano? Nakuha ka naman doon? Oo, nakuha ko ng assistant pharmacy sa... Hindi ko na sasabihin kung Kung anong company or what. Basta nakuha ka. Pagka-graduate ko ng April, tapos nag-apply ako as assistant pharmacy. Okay. So ngayon, nakapasok ako hanggang sa 8 months. Nagkaroon ako ng 8 months. So lahat ng sahod ko, inipon ko para lang makapag-abroad. Kasi yun yung sinabi ng nanay ko na yun nga, mag-a-abroad tapos tutulungan ko yung mga kapatid ko. So that time, yun, inipon ko lahat ng mga sahod ko and then nag-apply ako sa work abroad. Wait lang. Nagtatrabaho ka habang nag-aaral? Hindi, nag-graduate na ako noon. Nag-graduate ka, tapos after graduation, nagtrabaho ka na 8 months. Oo, nagtrabaho ako ng 8 months. Tapos yung lahat ng sahod ko doon, hindi ko ginastos para lang meron akong panggastos papunta ng Manila mag-apply ng So talaga mataas pala yung pangarap mo noon pa. Kasi Oo. syempre from Pampanga, pero Pampanga is really not Oo. Hindi siya talaga parang probinsyang-probinsya. Pero dun sa part na medyo parang province talaga. Parang province na din siya, pero nasa nasa mismong bayan. Oo, nasa bayan. Hindi kasi siya kayo. city ngayon eh. Bayan siya. So, yun. At marami akong pinagdaanan nung bago ako mag-abroad. Gustong-gusto ko kasi mag-aral dati. Okay, bago ka mag-abroad So, talaga. tinapos ko muna yung yung Pero pag-aaral. grabe talagang sinabi ng nanay mo na pumunta ka ng ibang bansa para tulungan yung mga kapatid mo. Ano yun? Oo. Yung nanay mo ba isang OFW din before? Naging isang OFW siya mga nasa 2012 to 2013. Nag-abroad siya ng 2012 to 2013. First year college ako noon. First year college ka, no? Oo, Okay. first year college ako noon. Tapos yung nanay ko, nag-abroad siya papuntang Abu Dhabi as a nanny. Talaga? Okay. Oo, as a nanny. So ngayon, ang nangyari, nag-work siya ng 8 months doon. Tapos pinauwi siya ng employer niya. Bakit? Hindi pa tapos yung contract niya? Pinauwi na siya? Oo, kasi meron siyang sakit. Anong sakit ng nanay mo? Nung una, ang nakita namin sa mga history ng niya, medical, bago siya mamatay, nakita namin meron siyang problem dito sa may stomach. So, parang ulcer yata. Okay. So, ngayon ang nangyari, siguro nung nandun siya sa Abu Dhabi, nag-work siya, parang na-homesick yata siya. Tapos hindi siya nakakakain ng maayos. Oo. Ganun. So it means from the Philippines, siyempre medical kasi muna yun medical. para makapunta dun Oo. sa Okay siya, dito. fit siya Fit sa to lahat. work talaga Oo, siya fit kasi to work nakaalis siya. Pero from there, talagang dun lang siya nagkasakit. Doon na kasi- siya nagkasakit kasi nga hindi na siya nakakakain ng maayos. Oo. Kasi dati wala pang wala pang internet. Merong internet pero sa mga lang, mayayaman lang Oo. ganun. Tapos yung mga cellphone pa is mga walang camera. Oo, Yung mga 30 Yes. uso noon is text lang. Text lang. Tapos ang mahal-mahal pa ng magpadala ng reply. Sulat Parang or ganun. what. So madalang niyo pala makausap yung nanay Oo, niyo, kaya madala. na homesick siya. Tapos yung tawag, medyo mahal. Mahal nun. Yun ang sabi niya. Kasi sabi niya, hindi daw siya nakakapag-load kasi nga medyo mahal. So, madalang namin siya nakakausap. Pero hindi naman siya minamaltrato ng kanyang Hindi siya, amo. mabait. Mabait talaga yung oo. amo niya. Mabait yung employer Oo. niya kung saan siya dinadala, ganun. Tapos, yun. Hindi ko lang alam siguro gawa ng homesick lang. Oo. So, napabayaan niya sa sarili gawa niya. ng homesick. So, sabi mo, after 8 months, umuwi siya. Oo, So, 8 yun? Gusto niya talaga umuwi or pinauwi siya ng amo niya? Pinauwi siya ng amo niya. Bakit? Kasi nga gawa ng na-detect na sakit sa kanya Oo. na gusto ng employer niya na ipa-opera na lang sa Pilipinas. So parang binigyan siya ng vacation. Parang binigyan siya ng vacation para makapag check up and then makapag-opera sa Pilipinas. So, binigyan din siya ng pera pampa-opera, Oo, binigyan pampa-check siya ng up. pera. So, nung umuwi yung nanay mo, nagpa-opera ba siya?
hindi namin alam nun na uuwi siya that day. Surprise! Surprise. Nagulat Okay. kami. So talagang hindi siya nagpasundo sa airport or what, Hindi. talagang surprise nga nandun na lang sa bahay? Hindi siya nagpasundo sa airport. Nagulat na lang kami nung tumawag siya, nasa Dao Terminal na siya. Okay, nagpasundo siya sa Dao. Oo. Okay. Ngayon, hindi namin alam kung bakit siya umuwi kasi biglaan nagulat din kami. So, Lahat kami ng buong pamilya, hindi alam na uuwi. So, nung nakita niyo siya, healthy naman yung itsura ng Healthy, nanay mo? oo. Yung and nanay then- ko hindi mo makikita na may sakit. oo. Kasi siya, chubby. Okay, Medyo chubby okay, siya. oo. Oo. Tapos noon, tumawag lang yung tita ko, yung may sasakyan. Sabi niya, yung nanay niyo nasa Dao Terminal, ganyan-ganyan. Puntahan niyo doon, ganyan-ganyan. Sunduin natin. Oo, and then? So yung tita ko na may sasakyan, sinundo yung nanay ko. Tapos pagdating ng bahay, may dala lang siya ng isang maleta at konting pampasalubong. Okay. Oo. Tapos, mga pasalubong na konti-konti lang, ganun, hindi siya nakapag-ready. Pero hindi niya sinabi sa amin na magpapa-opera pala siya. Okay. At hindi namin di ba tinanong namin siya kung bakit siya umuwi. Hindi niya sinabi na wala lang, gusto ko lang umuwi kasi sick na sabi ako. niya, okay. Oo, ganun lang. Gusto ko na yung makasama ulit, ganun. So, first year college ako noon. So, Okay. gusto ko talaga mag-aral kasi nung nasa 8 months siya sa Saudi. Abu Dhabi, Ay, Abu Dhabi. lagi akong humihingi sa kanya ng kasi HRM, 'di ba? Madalas nagluluto kami. Madalas pumupunta kami sa mga tourist tourist spot para Mag-tour. Mag-tour. Oo. Tapos ngayon nahingi ako ng pera sa nanay ko na yun, magtutour kami, ganun. Tapos yun nga, naiyak siya. Basta't tapusin mo lang yung pag-aaral mo, ganyan. Papadalang kita, ganyan. Ay, talaga? Ginawa niya talaga lahat para Ginawa sa'yo? niya para sa amin. Kasi sa amin, 4 na magkakapatid, pangalawa ako. Okay. Ngayon, lahat ng mga kapatid ko, ako lang ang gustong mag-aral. Okay. Yung panganay namin, hindi na siya nag-college. Mas ginusto na lang mag-asawa, ganun. At, mag-part-time na lang sa labas, ganun. Kung anong merong work. Tapos yung dalawang kapatid, hindi rin sila nakatapos ng pag-aaral. Hindi sila nakatapos ng high school. Okay. Hindi ko alam bakit. Oo. Kasi hindi ko alam kung bakit ayaw nilang mag-aral. So ako noon ang gustong mag-aral. Kaya nanay mo ng ibang bansa siya para talaga pag-aralin ka. So kahit hirap na siya dun sa ibang bansa, send pa rin siya ng pera sa'yo. Oo, send ng pera sa akin. So nung pag-uwi niya, yung pera niya, ano yung ginawa sa pera niya? Hindi siya nagpa-opera. Ngayon, ang ginawa ng nanay ko, tinago niya sa amin yung sakit niya. Okay. So ang ginawa niya is nag-business na lang siya. Nagtayo siya business? ng karinderya sa tabi ng todahan ng mga tricycle. Okay. Kasi doon mabili. Tsaka tabi kami ng eskwelahan ng tabi ng bahay namin. Okay. Tapos, yun, nag-click naman yung karinderya niya, mabenta, mga lugaw, halo-halo, iba-iba. At hinahanap yung mga recipe ng nanay ko, yung dinuguan. Dinuguan. So, masarap Oo, talaga tsaka yung magbigay nanay pandesal mo. dinuguan. Oo. So, yun, nakapag-business siya ng 6 months. 6 months. Matagal din 6 months, oo, sa Pilipinas. Tapos, one day, ako kasi sumasama sa palengke. Madaling araw, sumasama ako. 3:00 ng madaling araw. Ginigising niya na ako. Talagang kayong dalawa. Oo, kami dalawa talaga close na nag-tandem. close kayo. Oo, close na close Sa mga kami. lalaki yung mga kapatid mo, Mga bata pa kasi noon. bata pa kayo. Ilan taong ka nun? Nasa, yata ako noon? Nasa 17 to 18. Okay. So, may mulat ka na nun. So, at least, Oo. so sinasama ka niya, talagang mamalengke. Buti ko, di ka nagre-reklamo na yung Tapos yung mga aga-aga. kapatid ko, yung bunso namin siguro mga nasa 9 years old that time. Tapos yung pangatlo, mga nasa Mga bata 12, pa. 13, mga ganun. Pero buti, nung ginigising ka nanay mo ng madaling araw, hindi ka nagre-reklamo na yung Nagre-reklamo aga-aga. ako kasi Talaga, nagre-reklamo ako kasi nga may pasok pa ako. Ay, ganun? Oo, pumapasok pa ako noon. Oo. Pumapasok ako sa first year college ako noon eh. Oo, may Tinitiis umaga. ko na lang. Oo. Para may pang baon. Baon ka din. May oo. pang baon. So, ano yun? Kasama ka sa palengke, ikaw ay taga-buhat ng nanay mo. Oo. Kasi siguro hindi niya masyado Oo. mabuhat. Tapos naglalakad lang kami pag papunta sa palengke. Kasi malapit lang naman, mga 10 minutes walk. Okay. Pero pabalik, nagta-tricycle na. kasi madami na kayong dala. Oo, marami kaming dala. So yun, 6 months kasama ko siyang yun, nagmamalengke, ganun. Oo. Tapos ang
ang tawag dito, pag alas 3 ng madaling araw, gigisingin niya na ako. Tapos, minsan nagrereklamo, syempre tamad ka. Totoo, Minsan bata ka pa eh. may nakasumpong yung katamaran mo, ganun. Pero hindi, tinutulungan ko pa rin yung nanay ko. Tapos, pagkabalik namin sa bahay, yun, pagluluto niya na ako ng almusal, tapos may pandesal. Talaga? Favorite ko yung pandesal noon, kahit 10 pandesal, uubusin ko. Gawa niya mismo? Hindi niya gawa. Binibili lang niya. namin. Pero yung dinuguan na ano niya, yung masarap. Okay. Tsaka yung lugaw. Lugaw niya Lugaw sa din, mismo. oo. So, every day, 6 months kayo ginagawa niya. Hindi na nangyari. Tapos, one day, na malengke kami, ginising niya na ako. Tapos, nung naglalakad na kami ganun, naglalakad pa lang kami, kasalukuyan para kami naglalakad, sumasakit na yung tiyan niya. Sinasabi niya sa'yo. Sabi niya masakit ang tiyan ko, nahilab, ganyan. Oo. Kala niya parang natatai lang. Oo, parang ganun, natatay oo. lang, ganun. Tapos, nung nasa mismong palengke na kami, bigla siyang gumanon, umupo siya. Oo, hindi na niya kinaya. Oo, napaupo siya ng ganun. oo. Talagang namamalipit sa sakit. Oo, Tapos na paano ka, sabi ko, masakit yung tiyan ko, sabi niya, ganun. Tinitiis niya yung sakit na ano. Tapos, nung sumakit na yung tiyan niya, mga ilang araw, nainom siya ng gamot ng mga pang painkiller, ganun. So talagang tinitiis lang namin Tinitiis mo, puro niya. painkiller lang. Hindi Tapos, siya nagpapunta sa ospital ever since Yun umuwi nga, siya. mga one week noon, dinala na namin siya sa ospital. After a week or After before? a week. After a week na nun sumakit, okay. sumakit. Pero ayaw niya. Hindi naman siya nung umayaw noon. Okay. Nagpadala pa rin siya sa ospital, tapos pinatingin namin siya. Oh, ano Chinek sabi? lahat, ang sabi ng doktor, magalang yung atay. Okay. Magalang yung atay niya. So, binigyan siya ng gamot pampaatay. Oo. Pampaatay lang, hindi sa stomach. Sa pang-atay lang mismo. Oo, kasi hindi ko alam bakit ganun yung hospital nun sa amin. Oo. Kasi parang... Hindi na-detect kung ano talaga yung sakit hindi niya. na-detect. Okay, and then... Hindi na-detect. Nakita lang kasi medyo bloated yung tiyan. So, nakita lang daw yung atay, ganyan. oo. Hindi na-detect yung mismong loob. Kasi wala namang masyadong mga aparato nun dun sa amin, medyo. So, ngayon, inuwi namin siya nung After nung check up nyo. Tuloy-tuloy pa rin ang gawain, business. Tapos, yun, nainom lang siya ng painkiller. Di namin alam, umiinom pala siya ng painkiller. Hindi nyo alam. Oo, tinitiis niya talaga yung sakit. Oo. Tapos, dinala na namin siya ulit sa ospital dahil patuloy yung pagsakit ng tiyan niya. Pag hindi niya nakaya, napapadala sa ospital. Ngayon, ang nangyari is, na-confine naman siya. Okay, for how many days? Mga 2 linggo siguro siya na-confine, mga Okay, ganun. Tapos hindi pa rin makita yung sakit niya. Oo, Hindi ko alam kung bakit kasi ako noon, bata pa ako, wala pa akong masyadong alam. Oo, bakit hindi ma-detect yung sakit niya? So parang sa'yo, dahil di na-detect, okay lang. Parang okay lang, pa yun sa nanay. Oo. Kasi alam mo naman sa atin, di ba? Pag sumilab yung tiyan. Ay, tain mo lang yan, ganyan, inom ka lang ng tea, ganyan. O kaya magpahid ka ng something. Di ba? Kasi sa tiyan, malaki kasi ang Madaming organs yung tiyan. So, hindi mo alam kung anong masakit. Minsan, di ba, masakit ka dito. Minsan, masakit ka dito, di ba? So, ano nangyari? Hindi na-detect. So, pinakonfine namin siya ng mga ilang araw. Tapos, pinauwi din siya ng doktor. Pero, walang sinasabi sa amin kung ano talagang sakit niya. Tapos, nung pinauwi na namin siya sa bahay, hindi na siya nakakilos. Ano na lang siya, humiga na lang siya. Humiga na lang siya. Tapos nung humiga na lang siya, mga ilang days pa yun. November siya namatay. November 29 yata. Mga November 20. Humiga na lang siya. Humiga na lang siya. Tapos, pero nainom-inom pa rin siya ng gamot. Ang ginawa ng tatay ko noon, kung saan-saan siya pumupunta. Sa mga albularyo, ganyan-ganyan. Baka ganyan-ganyan. Alam mo naman sa atin yung mga ganun. Hanggang sa pumunta sila sa albularyo, kung ano pinapainom sa kanya. Tapos hindi pa rin siya nagaling. Tapos kami noon, yung 2 kong kapatid, kasama ko yung bunsong kapatid, tsaka ako, nasayaw kami sa church. Nasayaw kami sa church. Ito yung that time na malapit na mamatay yung nanay ko. Nasa church kami, nasayaw kami, nagpa-practice kami kasi meron kaming gathering na Sa school? Hindi sa school, sa church namin. Okay. Nasayaw kami.
laking Bible school kasi ako. Tapos sinama ko yung kapatid ko na bunso. Sabi ko, dito sama ka sa akin. Sabi ko, sasayaw tayo, ganyan. May ligilig kami sumasayaw-sayaw nun. Tapos, pagka uwi ko ng bahay, merong spaghetti. May spaghetti sa mesa. Sabi niya sa akin, Jay tawag ka sa akin eh. Kasi yung palayo ko sa bahay. Sabi, Jay, kain ka dyan sa mesa. Kasi nga, nagluto ako ng spaghetti, ganyan-ganyan. Nagpaluto pala. Hindi siya Niluto ng nagluto, tatay ko. nagpaluto. Okay. Oo. Tapos, yung nanay ko, may kumain, di kung anong kinakain niya. Tapos, tinawag pa yung nanay niya, yung lola ko, para doon matulog sa bahay namin. Para siya mag-alaga sa kanya. Okay. Tapos, nagpapaluto kung ano-ano, gano'n, mga dinaing na bangus. So, yung mga favorite food Mga niya, favorite food niya, pinaluto kinakain niya. Oo, yung, ano yun? Yung inihaw na bangus, gano'n, napapaluto siya. Mga ganyan. Lahat kinakain niya noon, napansin ko. Nung nakaiga na siya noon. So, parang sign na yun. Na Oo, parang sign. Inaano na niya, kinakain na niya lahat bago siya Kinakain mawala. niya Okay, and then? Tapos, yung kumain ako ng spaghetti noon, tapos sabi, kain ka dyan, ganyan. Tapos, pagising namin, madaling araw, 5:00 ng madaling araw, nasumpong na siya. So, laging sobrang sakit na. Sa sobrang sakit na. Kasi napabayaan na yung tiyan niya. Ngayon, nalalamig siya. Nalalamig siya buong katawan. Tapos nakuha pa niyang nag-toilet. Kasi hindi siya tumatai. Hindi siya tumatay. Hindi siya tumatai kasi nga sira na yung bituka niya. Ilang araw, ilang linggo, hindi tumatay? Matagal siyang hindi natai. Siguro may buwan na hindi siya. Grabe naman yung buwan. Oo, parang ganun. Tapos, kasi nga, hindi na makapag yung tiyan niya. Hindi na kapag-circulate. Oo. Okay. So, nung nalalamig na siya, sabi niya, ang lamig ko, sabi niya, malamig, sabi niya. Kinuha na ng kumot ng tatay ko. Binalot niya ng ganun. Tapos, nakatae siya sa toilet. Marami. So, sobrang baho. Siguro, sirang-sira na talaga yung tiyan niya. Tapos yun, dinala namin siya sa ospital. 5:00 noon. Dinala namin siya sa San Fernando. Magalang kami, medyo malayo. So, ang oras siguro yung biyahe. Umabot naman. Umabot naman. Kasi umaga yun, 5:00. Mga 6:00, mga 6:13 siguro, 7, mga 7, nandun na sila. Pero namatay yung nanay ko, 9:00 ng gabi. Ano nangyari? Oo. Kasi hindi niya na kinaya. Pagdating dun sa hospital, hindi ako sumama noon. Hindi ka sumama? Hindi ako sumama. Kasi akala ko lang. Okay lang. Okay lang. Kasi wala akong alam noon. Kasi nga, tiyan lang yan. Gagaling din yan. Ganyan. Ganun yung isip ko dati. Kasi, so, nakapagpaalam naman yung nanay mo sa'yo, nasa ospital siya? Ito. Bago siya mangyari yun, may nakalimutan ako kwento. Bago mangyari yun, naniniwala ka ba sa panaginip? Hindi ko alam kung mangyayari or totoo. Ako, naniniwala ako sa yung panaginip naging totoo. Hindi siguro, nasa isip mo mismo yung pwedeng ganun. Kasi I think hindi lahat. Pero namatay yung may nanay meaning. ko is November 28. Okay. Tapos, nung November 27, bago kami, pinakain ako ng spaghetti, di ba? Pinakain ako ng spaghetti. Nung natulog ako, nanaginip ako noon. Ano panaginip? Ang panaginip ko, may kabaong daw. May kabaong. Tapos, nandito lang ako sa gilid niya. Pero kilala mo kung sino nasa kabaong? Yung nanay ko nga. Nakita mo na sa panaginip mo? Oo, nakita ko na sa panaginip ko nung 27. 28 siya namatay. Tapos nakita ko yung panaginip ko, yung kabaong nasa, namin sa bahay. Tapos nandito lang daw ako sa gilid. Hindi daw ako umiimik. Tulala ako. Hindi ako naiyak. Hindi ako naiyak, walang luha, walang ganun. Parang na-shock. Pero yung panaginip mo na yun, may pinagkwentuhan ka ba the next day? May sinabihan ka ba? Wala akong sinabihan. Ang alam mo, ang ginawa ko nung 27 na yon, bago kami matulog, tinawag niya din ako. Ang daming sign eh. Ano sabi niya? Ang sabi niya sa akin, Jay, punta ka dito, sabi niya, sa kwarto. Pumunta ako sa kwarto. Tapos sabi niya, alam mo ba, nakikita ko lahat ng mga lolo mo, sabi niya. Kinikilabutan ako. Sinusundo na siya. Parang ganun nga. Ano sabi niya? Tapos sabi niya, nakita ko yung lolo mo nung nasa ospital ako. Sabi niya.
pati yung kapatid ko na panganay. Yung namatay din yung kapatid niya. Tapos nakikita niya daw lahat. Yung dalawa. Bakit? Sabi ko, bakit mo sila nakikita? Nung nasa hospital daw siya, sinusundo siya daw siya. Talaga? Sinabi niya? Oo. Sabi mo, buti hindi siya Sinusundo sumama. siya. Buti hindi siya sumama. Kaya yun na sabi ko sa kanya. Alam mo ano sabi ko sa kanya? Huwag kang sumama kasi siyempre kami, ako no, religious ako kasi laking Bible school ako. Kasi nagcha-church kami. Tapos sabi ko, huwag ka sumama kasi mga bad spirit yan. Sabi ko sa kanya. Kukunin ka lang, sabi ko. Sasama ka, sabi ko sa kanya. Hindi sila yun, sabi ko. Ano lang yun, nagpapanggap lang yun, sabi ko sa kanya. Pero totoo nakita ko, sabi niya. Kinalabutan ka nung kinukwento Oo, niya. kinalibutan ako. Tapos sabi niya sa akin, alagaan mo yung mga kapatid mo, sabi niya sa akin. Parang last ano niya na, last na Sinabi niya, alagaan mo yung kapatid mo, mag-aral ka ng mabuti, sabi niya. Tapos, kumbaga parang ako yung susupport sa amin. Tapos, yun na nga, tapos nanaginip ako. Na naginip ka nung time din eh. Ay, hindi pala. Pagkatapos noon, nung sinabi niya ng tatay, nung nanay ko noon na nakita ko yung lolo mo, ganyan. Alam mo anong ginawa ko? Tinawagan ko ang pastor namin. Okay. Okay. Tinawagan ko, pastor, ganyan. Nanay ko po may sakit, ganyan. Kailangan niya na po ng prayer. Ganon. Tinawagan namin yung youth pastor namin. So, pumunta lahat sa bahay nyo? Pumunta sa bahay namin. Nung time na yun na sinabi niya sa akin. Pinag-pray namin yung nanay ko. Pinag-pray namin siya. Tapos, nung pinag-pray namin siya, inano pa namin siya, nilay hands ng kamay para ma-receive niya yung Holy Spirit. Parang ganun. Tapos, religious ako that time. Kasi, naging vice president ako ng youth noon sa amin. Tapos, alam ko na kasi mga ganyan-ganyan. And then? Tapos, pinag-pray namin siya. Umiyak siya. Nangilabot talaga siya. Umiyak siya. Tapos, nireceive niya si Jesus. Yes. Nireceive niya si Jesus Christ as a Lord. Ngayon, nalamig siya. Yun. Ibig sabihin nun, sabi ng pastor namin, na-receive niya na daw yung ano. Ganyan. Okay na, nagpatawad na yung nanay mo. Ganon. Pero ang daming sabi kasi, kapag pinag-pray mo yung may sakit na ganon, may chance na mawawala. Noon. So, yun yung paniniwala mo that time? Oo, that time. Kaya pala siguro na naginip ako noon, that time, na katabi ko na yung nanay ko, nakabaw na siya, nasa gilid ako, na-shock ako, hindi ako naiyak noon, hindi ako umiimik. Tapos, wala akong napagsabihan sa sa member ng family namin na naginip ako ng ganun. Yun, that time, gumising yung nanay ko na naging ngalo na siya, so dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, nakuhaanan pa siya ng dugo. Parang gusto nilang i-revive yung nanay ko. So, kinuha nila yung dugo sa tiyan niya, 2 litro na Coke. Yung Coke, 2 litro. Kulay itim na yung dugo. So, nalusaw na daw yung tawag niya? Yung stomach, yung lagayan ng pagkain. Kasi So, kumakalat na nun sa katawan yung niya? infection. Oo. Hanggang sa hindi niya kinakwento lang to ng nung ate ko nung that time dun sa nasa hospital kasi ang sumama kasi yung ate ko at saka yung tatay ko yung sumama. Tapos nung sa hospital daw ang sabi ng nanay ko bago siya mamatay, tinawagan niya yung tatay ko. Pumunta ng hospital tatay ko. Tapos nung pumunta siya, sabi niya, M1 mo ko, sabi ng nanay ko. Kasi sa M1 sa Kapampangan, halikan mo ko. Sabi ng nanay mo? Oo. Uman mo ko, uman mo ko. Halikan mo ko, sabi niya. Nakiga sa Sa ospital na hospital. Tapos, ang ginawa ng tatay ko, kumuha siya ng bimpo, pinunasan niya. Kasi dalawang ibig sabihin, narinig niya siguro, imuan mo ko, hilamusan mo ko. Pagkatapos ng hilamusan yung nanay ko, yun, tumawag na sa akin yung ate ko na, yung pinsan ko pala yung tumawag, yung pinsan ko, tapos binalita sa pinsan ko. Kami kasi nagpa-practice kami ng kapatid ko noon, ng sayaw. Tapos tinawagan ako noon, yung nanay mo, ganyan-ganyan, wala na. Sabi. So, ano reaction mo nun sinabi sa'yo? Nalambot, syempre.
nalambot. Tapos, Pero are you expecting that na? Bago? hindi ko expect. Kasi nga, Bata ka akala ko pa. lang kasi Chan, okay, magiging okay, di ba? Ganun yung isip ko noon. Oo. Pero sabi mo naghihingalo na nung dadalhin sa ospital. Oo, yung ano, Nag-ano lang talaga na sobrang sobrang parang lamig na siya. Nanginginig. Nanginginig oo. sa- Pero hindi pa naghihingalo. Hindi pa. hindi pa nung Talagang naging masyado. namimilipit lang sa Namamilipit sakit. sa sakit, tapos nalalamig siya. Kaya binalutan namin siya ng... So okay, so nung nawala na yung nanay mo, paano ka nakapagtapos? Kasi nanay mo lang yung gustong pag-aralin ka, ikaw wala ka namang kamangwang, yung tatay mo ano trabaho? yung tatay ko, ang trabaho niya, construction. So hindi din niya kayang supportan yung pag-aaral. Paano ka nakatapos? 'Di ba nung meron kaming karinderya, 'di ba? So nung nawala na yung nanay ko, itinuloy ng tatay ko. Kaso mga ilang buwan lang. So yun, nung nawala na yung nanay ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral kasi gawa ng binigyan ako ng scholar ng OWA. Paano ka binigyan ng scholar ng OWA? Kasi, yung nanay mo OFW, so 6 months nag-stay sa Pilipinas, hindi pa siya kinansel na amo niya. Oo. Kasi babalik pa siya dapat. Yes. Para lang okay. magpa-opera. Okay. Kaso hindi na siya bumalik kasi nga yun nagkasakit na ng tuluyan. Okay. Tapos hindi niya pinagamot. Ah. So yun, nung nawala na yung nanay ko, sabi sa akin, sino kasi nagsabi sa akin? Yung tita ko yata. Sabi ng tita ko, hindi pa tapos yung kontrata ng nanay mo, ganyan-ganyan, marami kayong makukuha, sabi niya. Marami kayong makukuha benefits na kasi nga Sa OWA, sa OWA daw. sa OWA, sa POEA, Oo. sa agency niya, Oo. sa mga SSS niya, Oo, sa lending. oo. Lahat, ako nag-asikaso. Ikaw nag-asikaso. Oo, ako 17 years old ka pa lang yan, ikaw nag-asikaso. Oo, ako nag-asikaso. Naglakas akong loob pumunta ng Manila noon. Ay, talaga? Oo. Oo. Nung una, ako lang mag-isa nung pumunta ako doon. Kasi pabalik-balik ako ng Manila noon. Hanggang sa na-memorize ko na yung Tapos, yun. Pumunta ako ng POEA. Tapos sinama ko yung tatay ko. Tsaka yung kapatid ko. Kasi kami yung under na beneficiary. Oo. Sa nakalagay doon sa papel. Sa may kontrata. Ngayon, ang makukuha mo pala doon is mga nasa... Ang nakuha namin sa POA, I think nasa 300,000. Okay. Plus sa OWA, nasa 150 yata. Plus sa SSS, so umabot ng mga kalahating milyon. Wow, okay. Plus, yung tawag dito, yung scholar na so binigyan ka ng OWA. OWA na scholar for 4 years? for 4 years. Alam mo ba na nung pumunta kami ng POAA, kasama ko tatay ko, may dalala akong bag. Hawak namin yung pera. Ay, gano'n? Oo, sa bag. Hawak ko sa bag. Cash binibigay? Cash binigay. Okay. And then? Cash binigay, tapos takot na takot ako noon kasi nga laking pera ng dala ko. Talagang nakayakap sa akin tapos dinala namin lahat sa bangko. Okay. Dineposit nyo? Dineposit. Kasi may sarili akong bank, may sariling bank yung ate ko, tsaka yung tatay ko kasi beneficiary kami. Pinagati-hatian nyo pera. Pinagati-hatian namin. Yung sa akin, nakalagay sa akin is nasa 150. Yun yung gagastusin ko para sa pang-paaral. Ganon. Binigyan pa ako ng scholarship. Okay. Ganon. Plus meron ka pang, yun nga, scholar's tuition, tapos meron ka pang allowance every month. Allowance, yes. Okay. Binibigyan ako ng allowance nun, ng POA. So yun, ang ginawa ko, nung nawala na yung nanay ko, tinuloy ko lang yung Pag-aaral sinabi mo. ng nanay ko. Tinuloy ko lang. Oo, na mag-aral ka ng mabuti. So tinapos ko yung pag-aaral ko. Alam mo ba, nag-aral ako ng 2011, natapos ako 2017. Ang tagal. 11, 13, 14, 15, 16, 6 years. 6 years ako nag-aaral. Bakit? Kasi pumasok ako ng irregular. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Nag-business ka? Hindi naman nagbe-business. Nagpa-part-time, parang ganun. Nagpa-part-time ka rin? Nagpa-part-time, nag-work din, naghahanap. At Pero least- nag-try ako ng mag-business nun sa Pinas. At least, Nung third year college ako, nagtayo ako ng Siomayan. Siomai House, parang ganun. Pero at least nakatapos kayo yung pinakamalala. nakatapos Kahit ako. ilang years pa yan, wala yan kung ilang taon ka nag-aaral, basta talagang pursigido ka. Oo. Pero wala ka nang bagsak-bagsak nun. Wala Wala talagang irregular lang, Oo. hindi lang may mga prerequisite lang yung iba and everything. So feeling mo pinagandaan, so grabe yung nanay mo, no? Oo. Talagang pinagandaan niya
At nilaan niya yung pera para sa'yo bago siya mawala. Oo. So, yun lang ba yung ginawa Kaya nakita, niya? nakita namin na parang, ako na-realize ko na parang planado. Bakit? Bakit mo nasayang planado? Kasi, tingnan mo, gustong-gusto kong mag-aral noon kasi hirap kami noon. Oo. Ang ginawa ng nanay ko, nag-abroad, Oo. sumali sa mga lending. Talaga nag-lending siya? Oo, dami niya sinabi ng lending. Sabi ng nanay, sabi ng mga tita ko, sabi niya, nanay mo magaling, sabi niya. Bakit? Kasi nga, lahat ng pinaglendingan niyan, may nakukuha kami. May insurance. May insurance. Oo, and then? Nakakuha kami ng pera doon. So, mga magkano nakuha niyo dun? Yung iba, nasa 60. Yung isa namang lending, siya na may sagot sa burol niya. Ay, talaga? Malaking bagay yun. Wala kami binayad. Oo, malaking bagay yun. Wala kami binayad sa sa burol niya. Oo. So, parang planado nga. Oo. So, that time, gusto kong mag-aral. So, nakita ko naman sa, sa, anong tawag dito, sa, yung diary niya. Okay. Nakalkal namin doon sa Bakit mga may papers. diary? Kasi nga hindi ganun pa Oo. ang cellphone. Tapos, alam mo ba, lahat ng papers niya, isang envelope yun eh. Oo. Binigay niya doon sa tita ko. Sa Pag-uwi niya? or kailan niya pag-uwi niya, binigay sa kanya yung mga papers. Pero nung nasa daon na siya nung sinundo nyo, Oo, sinundo namin. parang sinabi na wag mo na buksan and everything, ganun? Hindi, parang mga ilang buwan yata nung nagbe-business niya siya. Yung lahat ng papers binigay niya doon sa tita ko. Ah, okay. Oo, tapos nalaman na lang namin nang sabi ng tita ko, maraming makukuha yung nanay mo. Ganyan. Kaya nagmadali ako noon nung pumunta ng Manila. So, kasabot ng nanay mo yung tita mo. Parang, Hindi ko alam. parang wag mong sabihin na ganito o whatsoever or hindi Hindi niya naman, basta sinasabi. sinabi niya lang. Or talagang pinlanado na ganito na Oo. grabe, no? Kaya ganun yung sakripisyo niya. So, kaya ngayon, ganito din yung sakripisyo na ginagawa ko. So, sobrang naging inspirasyon pala sa nanay mo kaya ka rin Oo. nagtapos sa pag-aaral Oo. kasi para sa kanya Oo. at para sa pamilya mo. Oo, parang ganun. So, kaya naman, sa lahat ng mga may nanay pa dyan, so, kailangan ibigay nyo na lahat sa kanila. Alam mo ba, nung nawala na yung nanay ko, na-miss ko yung... ako kasi naka-mother, ano yun? Makananay ako. Oo, makananay ka. Kasi kahit saan siya pumunta, nandun ako, ganun. Oo. Mas favorite ko yung nanay ko kaysa sa tatay ko nun. Talaga. Tapos, alam mo ba yung dati, sama-sama kayong kumain na full family. Tapos, nung namatay yung nanay ko, hindi na, nawala na. Ay, ganun. Hindi na kami nagkakasabay-sabay kumain, ganun. Pero mo yan yung nanay mo yung camera. Asa ka dito. Siyempre, tapos kaharap mo siya, gusto mo siyang kausapin. Ano yung sasabihin mo sa nanay mo na after long time, natapos ka na ng pag-aaral, nasa ibang Alam bansa, mo, ano gusto mo sabihin sa kanya? Yun na nga, kung nabubuhay lang siya ngayon, nasa Abu Dhabi siya, makikita kami. Diba? Yun lang. Eh, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Kunyari buhay siya, nakikita mo siya, ano yung gusto mo sabihin sa nanay mo? Kunyari mo yun yung camera, ayan. Kaya nga, ang gusto ko lang sabihin sa nanay ko na thank you. Kasi yung sakripisyong binigay niya sa amin. Oo. Kasi, at saka mahirap mawalan ng nanay, sa totoo lang. Oh, bakit? Kasi hanapin mo yung presensya niya, ganun. Hanapin mo yung... Kasi pagising mo, may pagkain ka na, may mag-aasikaso sa'yo. Hinanap ko yun dati. Tapos, ang sasabihin ko lang sa nanay ko, mahal ko siya kasi nga, talagang yung hirap, tiniis niya para lang sa amin. Oo, especially sa'yo. Oo, especially sa akin. Kasi gustong-gusto kong mag-aral. Oo. Dati hinihingian ko siya ng pera, tapos naiyak din siya na wala siyang maibigay, gano'n. Yun. So kaya naman, kaya ako nag-abroad yun. Naging inspiration ko yung nanay ko para matulungan ko din yung mga kapatid ko. Yun. Pero ngayon, nag-asawa na sila, gano'n. So, may kanya-kanya na silang buhay. Ayan naman. Missiles. Okay. So, yun, may kanya-kanya na sila ng May buhay. kanya-kanya silang buhay. Yung oo. mga kapatid ko. So, ang binubuhay ko na lang ngayon is yung tatay ko. Oo. Sa kanya ko na lang lahat binubuhos. Ano yung na-realize mo nung time na nawala yung nanay mo? Yun nga, na-realize ko na na meron palang meaning yung pangalan ko. Ang pangalan mo is Nerwin J. Hipolito. Oo. Okay. So, yung first name ko is Nerwin. So,
winner. So I am the winner and I am the breadwinner in my family. Wow, ang ganda naman nun. So, bata ka pa lang talaga. Oo. Yun na, May mo ibig sabihin na pinagandaan pala. na Nerwin is, pag binaligtad, is winner. Oo, tapos ako yung magdadala sa pamilya namin. Wow! So, dinala mo naman ba talaga? Oo, yung dinala ko sila. Pero ikaw, kamusta ka as an OFW for 9 years? Kasi, ang tagal mo sa Saudi Arabia. Oo. Wait lang, tapos na yata. Yeah. Okay. So, ikaw, kamusta ka as an OFW? Kasi ang tagal mo rin sa Saudi Arabia. Oo. Nung una, nung nag-abroad ako, papuntang Saudi, natatakot ako kasi nga, first time ko. Kasi alam mo naman dati kapag narinig mo yung Saudi, Oo, parang ganun dati. oo, ang isip mo ay, delikado dyan, ganyan, ganyan. Maraming mga Ganito. pumapatay talaga ng mga, ano, di ba? Mga OFW. Ganun dati yung mga balibalita. Mga Kasi bali-balita. alam mo naman sa balita sa Pilipinas kung ano yung worst, ganyan yung nakikita naman Oo. talaga. Okay. Tapos So, ginigera pa sila that time nun. that Yemen. time, yun yung mentality mo that time. Mentality Pero buti tumuloy ka kahit Tumuloy ganun. ako talaga. Oo. Tapos nung tumuloy ako, pagdating ko doon, okay lang. Parang normal lang. Oo. Sumasahod ng maayos, tapos free accommodation, ganun. Nakapagpadala kahit papaano. Yung mga mentality ng mga taong nandoon sa Saudi Arabia, bakit gusto pa nila mag-Dubai? Nung niyaya ako mag-Dubai, sabi nila, maganda dito, maganda yung mga opportunity, mabilis ang pera, ganun. Maraming trabaho. Kasi sa Saudi, iba kasi, ibang-iba. Mahigpit. Tahimik, mahigpit, ganun. That time, may mga, anong mga tawag yun? Sa Saudi, mga mutawa. Ayan. Okay. Mga mutawa. So, dati, may mga mutawa doon. Oo, may mga mutawa. Medyo maselan. Oo. Bawal kang mag-short ng ganito. Kailangan, sa mga malls. Kahit sa labas, bawal. Pag Ramadan, bawal kumain. So, iba yung dito. Dito parang normal lang. Oo. Kaya Dito. pagdating Para ka ko lang dito, nasa Pilipinas oo, dito. Oo, pagdating dito na shock culture ako. Dumating ako dito ng 2020 pandemic. Oo. So, yung culture shock ka talaga na parang, ay, ganito lang pala dito, napaka-open. Pandemic ka pa talaga dumating. Pandemic Grabe. ako dumating noon kasi natapos na yung kontrata ko sa Saudi. Sa Saudi, buti yung pandemic, syempre parang, ay, uwi na lang ako Pilipinas kasi gano'n naman talaga iba. Uwi ng Pilipinas kasi pandemic. Sa pandemic ka pa pala napunta dito. Oo, may pera ako noon, ginamit ko yung So, yun, nag-thank you na siguro. kaya. Okay, so pandemic ka napunta dito. Oo, tapos yung lahat na nakuha ng gratuity nung 3 years na yun, nakuha ko lahat. Yun yung pinamula ko papunta dito sa Dubai. Kaya nag-Dubai ka. Tapos okay ka naman dito sa Dubai. Sa ngayon, okay naman. Okay naman. So, tinry kong mag-company. Pagdating ko dito, may company ako, di ba? Tinapos ko yung kontrata ko dun sa company. Okay naman. So, noon nakakapag-survive. Pero, napag-isipan kong yun nga, sariling visa. Mag-sariling visa. Try mong mag-part-time before. Part-time. So, ngayon walang trabaho. Hindi kasi during the current situation talaga medyo mahirap. Mahirap siya. Kasi yung mga tourist spot na katulad mo sa nagtatrabaho is medyo close pa. Kinlose nila ngayon kasi nga bawal. Ikaw, Open area kasi yun. open area. Na-curious ako dun sa nanay mo nung time na graduate ka. Naalala mo ba siya? Yan ang pinakamasakit din. Bakit? Kasi nung graduation ko noon, iniisip ko yung nanay ko din noon. Siyempre, dapat kasama ko siya na susundo. Susundo? Yung maghahatid sa'yo sa stage. Maghahatid sa akin sa stage, kasama ko siya. Ngayon, ang sinama ko, yung tatay ko. Yung tatay ko. Yung tatay ko proud na proud noon nung nag-graduate ako. Siyempre, ikaw lang yung anak na nakatapos. Tapos pinapagalitan pa ako noon kasi ang tagal kong mag-graduate, di ba? From 2011 hanggang 2017. Sabi niya, bakit hindi ka graduate kaya ganyan? Irregular kasi ako. Wala akong permanent na Hindi mo, may mga prerequisite kasi. Kasi ang pinrioritize ko, kinuha ko lahat ng mga major agad. Major agad ang mga kinuha ko. Tapos mga minor na lang. Hindi mo pinagsabay-sabay nung time na yun. Kasi nga may ginagawa ka. Pero at least, nung nakagraduate ka, ano yung sabi ng nanay mo? Ano yung sabi ng tatay mo at sinabi sa sarili mo nun? Proud na proud siya sa akin noon. Tuwang-tuwa yung tatay ko. Nakita ko naman sa mukha niya noon.
Tapos kahit wala kaming handaan nun. Ay, talaga. Oo, wala kaming handaan nun. Tapos sabi, niyakap niya lang ako, yung tatay ko. Ganun. Tapos sabi ko, tay, graduate na ako, ganyan. O yun. Nakakaiyak yung ganyan. Kaya nga ano, kasi sobrang, hindi kasi sobrang, syempre yung nanay mo, gusto niya talaga gawin lahat sa'yo. Oo. Pagkatapos, yung tatay mo. Pero during the time nag-aaral ka ng 6 years, ano ka, sinusuportahan ka din ng tatay mo? Oo, sa baon-baon. Baon. Kasi yung tatay ko nagtayo siya ng vulcanizing shop. Vulcanizing siya. Hindi niya siya nagko-construction. Di mas okay yun. Lahat ng pera nang nakuha namin sa nanay namin, yung tatay ko binisnes niya. Business. At least hindi Nagtayo na sa siya ngayon. ng- oo. Yung mga kapatid mo that time, Yung mga kapatid ko, wala, ayaw nila mag-aral. ayun nila. Talaga ikaw Ewan na ko. talaga. Oo. Pero grabe, no? Kaya nga. Ikaw, as an OFW na 9 years na nagtatrabaho dito, do you think kaya mo pa ulit bumalik sa Pilipinas, mag-business o mag-for good? Or kailan ka mag-for good as an OFW? Sa ngayon, wala pa akong balak mag-forgood Kasi Bata pa. bata pa, at syempre kailangan mo rin paghandaan kung gusto mo man umuwi. Ang gusto ko kasi bago ako umuwi, meron na akong sariling ganito, Oo. may sariling bahay, ganun, may sariling business, ganun. Yun naman talaga ang goal ko. Pero ikaw, as a 9 years OFW, ano na ba yung napundar mo? Yun, ang napundar ko is natapos yung pagpapagawa sa bahay. Okay. Ngayon may tinatapos na lang ako dun sa likod namin. Gusto kasi i-cover yung sa likod namin. Dadalhin dun yung kusina. Kasi may space pa kami sa likod. Pero may ipon ka naman as an OFW. Sa ngayon, wala pa. Hindi normal kasi ang daming kababayan talaga natin mga ilang years na Ilang years dito bakit walang sa Dubai. ipon ang mga OFW na nagtatagal sa ibang bansa, especially dito sa Middle East? Siguro kasi medyo magastos Saan ba pinagagastosan mo? dito, lalo na sa bahay. Unang-una, nagbabayad ka ng bahay. Oo. Tapos transportation mo, siyempre binabayaran mo din. Pagkain mo pa. So, konti na lang yung natitira sa'yo. Nakapagpadala ka pa monthly? Ngayon, hindi na ako nakapagpadala. Oo. Yung ate ko na lang yung sumusuporta kasi meron silang business din. Oo. So, sabi ko nga sa mga kapatid ko, hindi lang ako Oo. ang tutulong sa tatay Totoo naman. natin. Oo. Kundi lahat tayo, sabi ko, kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. Oo. Kung sa ngayon, ako nagbabayad ng kuryente, ganun sa amin. Kung anong kailangan ng tatay ko, binibigay ko. Ganun. Pero grabe, ang hirap din nun. No? Oo, mahirap. Kasi especially sa sitwasyon natin ngayon, na anytime pwede naman din tayo umuwi. Oo. So, di ba parang hirap nun, biglaan, Mahirap. kung uuwi ka or pawas, wala kang dalang pera. So, yun ang kinakatakot ko. Oo. Kasi alam mo naman sa atin sa Pinas, yung mga chismosa dyan sa labas. Kasi baka sabihin sa'yo, tagal-tagal mo sa abroad, wala kang ipon. Tagal-tagal mo sa abroad, wala kang naipundar. Ganon. Pero normal, ano gagawin natin? Talagang minsan hindi naman lahat talaga ng OFW Oo, sinaswerte hindi din sa ibang bansa. Kaya, so ngayon, ang gagawin ko siguro ngayon, magsisimula ulit. Tapos, mag-iipon. Kasi may plano akong business din Saan ka Pinas. magsisimula ulit? Ganun. Dito ka rin magsisimula. Oo, dito ka magsisimula. Magsisimula ka ulit dito. Magsisimula ulit ng mag-ipon, gano'n. Okay. Kasi nga dati, lahat napapadala mo. Dati napapadala ko. Pero- nung nasa Saudi ako, 3 years ako doon, talagang padala every month. Oo. Padala. Nung nag-company ako dito sa yung unang trabaho ko na 2 years. Isang kontrata. Lahat ng sahod ko pinapadala ko. Tapos nung nagsarili na ako ng madalang na lang kasi So, kailangan ko suportahan yung sarili ko. So it means talagang pinapadala mo. Yan yung problema kadalasan sa OFW. Oo. Hindi iniisip yung sarili. Iniisip talaga kung sino Yun mga nga. tao. So dapat talaga binabudget natin. Yung mga kinikita natin. Oo. Magkano bang kinikita ng normal? Kasi ito kadalasan question dito ng mga Filipino na manonood natin. Magkano yung normal, for example, approximately na kinikita at ginagastos mo as normal OFW dito sa Dubai? O let's start sa bahay. Magkano muna yung mga gastos mo monthly? Ano ba yung mga ginagastos mo monthly? Ang binabayaran ko ngayon sa bahay is 850.
Bakit? Kasi dalawa kayo Dalawa sa isang kami. partition. Oo, naghati kami. So, 850 times 2, so 1.7 siya? Oo, 1.7 Ang mahal, yung bahay. okay. 1.7 yung bahay namin. So, humanap lang ako ng kasama para meron akong kahati sa Oo. sa bayad. Plus, pagkain mo pa. Pagkain ko siguro mga nasa 300 to 500 Per month? per month. Sabihin natin 500. Oo. Yan. Budgeted pa to, hindi ka Oo. pa lumalabas nun. Plus credit card pa, 1,000. Oh my God, ang laki ng credit card mo. Oh, kasi minsan yung credit card talaga nasasama kasi nga may mga binibili ka minsan kailangan or whatsoever. Okay, ano pa? Yun lang. Ano yung pamasahe mo? Pamasahe ko siguro 200. 200 o car lift. So, pagkas magkano yung pinapadala mo sa Pilipinas? Minsan nagpapadala ako sa Pilipinas 500 dirhams. Plus 500. So, nasa 3,900 siya. So, sa peso, kung sabihin natin 15 na lang, is 58,500. So, parang mas over pa sa sweldo mo. Kaya Di ba? kasi kailangan mo talaga magtipid. Oo. Hindi kasi kung 3,900 dyan, i-less mo na yung credit card. For example, wala kang credit card, so 2,900 ang gastos mo. Ang gastos ko. So, paano yung iba na gumagastos lang, sumusweldo lang ng 2,500? Kaya nga, wala na So, sila sobrang yung papadala. tipid na tipid sila. Sobrang tipid na sila. So, parang yung kinikita nila sa Mm-mm. Pilipinas is kayang-kayang kitain dito. Mas Kaya mataas nga. pa ang So, cost of living kailangan sa tingin ko sabi kasi, wag mong ibuhos lahat sa pamilya mo yung kinikita mo. Kasi pinagpaguran mo yun eh. So, kailangan mong magtira sa sarili mo Hindi. para in the future meron kang makukuha. Kasi sa totoo lang, ang hirap kung saan ka maghanap ng ano. Alam ba, may emergency ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Oo, totoo naman. Oh, so kailangan talaga may nakaipon ka. May naka-imbak ka talaga. So, ngayon, 'di ba, alam naman natin na pahirap ngayon. So, kailangan meron tayong mag-imbak tayo. Nag-back tayo. Sige, 1 minute, dyan ka lang May kukunin lang ako. Tayong manonood, nagbigay ng mga pabango. So, bibigyan ka din namin ng pabango. Perfume collection is pamigay ko daw sa mga in-interview ko. Okay? Taray, thank you so thank you much. so much, Jaan. Sa kanyang galing. Oo, sila daw yung gumagawa. So, thank you, Perfume Collection. Yeah. Nakakatuwa kasi nalaman natin yung buhay mo from doon sa nanay mo. Pagkatapos, yung pag-aaral mo na matagal, pero at least, porsigido ka talagang tapusin. Tapos yung isang buhay OFW, kahit 9 years ka na, hindi lahat talaga is nagiging successful or hindi lahat. Sa una pag kumikita tayo, pag may pera tayo, iba kasi nasa isip natin, tumulong sa kung sino man na nangangailangan. But the thing is, pag tayo nawalan, doon natin ma-realize ang halaga ng pera talaga na mahirap maghanap kung saan kukuha. Especially kung tinitry mo manghiram, hindi lahat ng tao is pwede mo ding hiraman. So, madalang talaga yung talagang tutulong din sa atin. Di ba? Kaya. So, magsilbing aral at inspirasyon sa atin si Nerwin na talagang ang buhay is weather. Joke lang. Hindi, I mean, ang buhay is talagang siya. Kuya Kim ba? Kuya Kim. Yeah. Minsan talaga, ang buhay bilog. So, syempre, minsan nasa taas, nasa baba tayo, umiikot. Pero hanggang umihinga tayo, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Pagsubok lang yan, may malalaman kung gaano ba talaga tayo katatag at kung talagang tayo is talaga maparaan ba talaga sa buhay. Di ba nga, sa Pilipinas nga, tambay lang, nakakakain at nakakaano. Pero tayo pa kaya nagtatrabaho. Kaya huwag tayo mawawalan ng pag-asa. So guys, maraming salamat. Maraming salamat sa isang OFW na nag-inspirasyon na naman sa atin. At talagang may nakakatuwa din ng OWA. Kaya dapat talaga magpa-register tayo sa OWA. May OEC, may insurance tayo. Anything happens, the government will help us. Katulad ni Nerwin na pagtapos ng OWA. Yes. Yeah. Laking OWA ako. Laking OWA. Kaya daw nung pinatawag po siya ng OWA para bigyan ng parangal. Yes. Wow! So, congratulations, Nerwin. Thank you so much. Yeah. Follow nyo ako ha. Yeah. By the way, meron din YouTube channel si Nerwin at i-follow niyo siya. Sige, promote mo. Yes, follow nyo ako sa please subscribe Everyday Nerwin.
Yeah, Everyday Nerwin. Sa lahat ng social media account. Everyday Nerwin. Yes, everyday. Yes. Okay, so thank you so much guys for watching. At kung kayo may mga katanungan sa mga OFW, i-comment down below. At kung gusto nyo bang magbahagi din ng mga kwentong OFW. So susunod pag magkaroon ng pagkakataon, we're going to travel the world para naman hanggang may OFW, titingnan natin kung paano ba sila namumuhay. Okay? Yes. So maraming salamat po and thank you for watching. Bye!